What the hell is that? Sigaw ni Ethan nang makita ang patay na pusang nakalagay sa harap ng kanyang kotse. Tumakbo ang kanyang driver na si Mang Ambo at siniyasat yun. Hala sir, pangatlong beses na to. Hindi na po ito maganda. Nag-aalalang wika ng matanda niyang driver na agad itinabi ang walang buhay na pusa. Hindi yun ang unang pagkakataon na nakatanggap siya ng ganoon. Habang nag-iisip sa posibleng nananakot sa kanya, ay biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Hello? Paasik na wika niya nang sagutin ng tawag. Kung ano nakikita mo sa mga pusa, ay ganyan din ang gagawin ko sa'yo, Ethan Montemayor Valencia. Magbabayad ka. Pagkasabi niyon ay nawala na ito sa kabilang linya. Hello? Hello? Sino ka? Sigaw niya. Nang walang sumagot ay denial niya ulit ang numero, ngunit out of coverage na. Hindi niya maalaman kung lalaki o babae ba ang tumawag sa kanya dahil gumamit ito ng voice changer. Para yung higante. Okay lang po kayo, sir. Umalis na tayo dito, Mang Ambo. Mabilis siyang pumasok sa kanyang sasakyan, ganoon din ng kanyang driver. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ni Ethan. Iniisip pa rin niya kung sino kaya ang nagbabanta sa buhay niya. Mukhang seryoso ito sa mga ginagawa nito dahil sa sobrang effort nito. Kailangan niyang mapacheck ang CCTV sa gusaling yon para makita niya kung sino ang naglagay ng pusa. Pero alam niyang hindi tanga ang kung sino mang nagbabanta sa kanya na magpakita sa may CCTV. Nasa daan na sila pa uwi nang mapansin ni Mang Ambo na may nakasunod sa kanilang sasakyan. Sir, napansin ko pong parang kanina pa nakasunod sa atin ang itim na sasakyan na yan. Shit, talagang tinutotoon na kung sino man ang banta sa akin. Bilisan niyo Mang Ambo at baka maabutan nila tayo. Dahil maluwag na ang daloy ng trapiko ay malaya nilang napabilis ang takbo ng kanilang sasakyan. Pero napansin din sila nang bumubuntot sa kanila, kaya mas lalo din bumilis ang takbo ng mga ito. At nang malapit na ang mga ito ay nakita ni Ethan na may dumungaw na lalaki mula sa bintana ng kotse at bigla itong nagpaputok ng baril. Yoko, Sir Ethan! Ani Mang Ambo sa kanya at bigla nitong itinabi ang sasakyan. Nilampasan sila ng sasakyan matapos ang dalawang putok. Parang natanggal ang kaluluwa ni Ethan sa kanyang katawan. Kinapa niya ang kanyang sarili. Mabuti at walang anumang galos sa kanyang katawan. Pero napatingin siya kay Mang Ambo. Nakita niyang may umaagos na dugo mula sa dibdib nito. Mang Ambo? Tawag niya sa matanda pero umungo lang to. Bigla ay nagkagulo na sa daan. Dumami ang nakikiusyoso at concern. Mabilis siyang tumawag ng rescue. May mga lumapit sa kanila para tumulong. Pero hindi pa man dumarating ang rescue ay nakita niyang nawalan na ng buhay ang kanyang driver sa mismong harap niya. Samantala, sa headquarters ay napasugod si Charlie dahil bigla siyang tinawagan ng kanyang boss at sinabi na puntahan niya ito. Isa siya sa mga babaeng agent na nagseserbisyo sa agency ni Maestro. Ang alam niya ay tapos na ang kanyang misyon. Ang kanyang huling misyon ay ang paghuli sa isang drug syndicate sa May Norte. Kasama niya roon ang 2 pang agent at ilang opisyal mula sa NBI. Kaya nagtataka siya kung ano ang pakay sa kanya ng boss nila. Bakit mo ako pinatawag? Nagtatakang tanong ni Charlie kay Maestro nang makarating sa opisina nito. Umupo siya sa receiving chair. Someone needs your service, Charlie. He is my close friend at hindi ko siya mapahindian. I told you, Maestro, my last mission is done. After the incident back then, alam mo hindi na ako tatanggapan ng trabaho. Kung hindi nga lang dahil sa'yo, matagal na akong umalis dito eh. This is not a hard mission, Charlie. Magbabantay ka lang ng isang bilyonaryo dahil may nagtatangka sa buhay niya. Be her lady bodyguard. His uncle is my close friend. At ikaw lang ang available agent ko sa ngayon dahil alam mo namang nasa Myanmar sina Hawk at Finn. And you are the best pagdating sa ganito. A babysitter, Maestro? Bakit hindi na lang sila mag-hire sa ibang agency? As what you have said, bilyonaryo sila. Kaya kayang-kaya nilang kumuha ng maraming bodyguard, kahit sundalo pa. This man doesn't love attention, Charlie. Ayaw niya ng malalaking tao ang nakapaligid sa kanya. Gusto niya ay low-key na bodyguard but very fit sa trabaho. Ikaw lang naiisip ko nung tumawag sila. You are versatile. Hindi ka tatawagin camouflage kung hindi ka magaling sa ganun. This is a 10 million mission, Charlie. So take it. Maganda tong panimula para sa pag-alis mo sa agency. Biglang natigilan si Charlie sa bayad. 10 million is 10 million. Malaking pera yon. Alam na alam talaga ni Maestro kung paano siya kukumbinsihin. Kailan ako magsisimula, Maestro?
The day after tomorrow. Nagtatago kasi siya while the police are investigating sa tangkang pagpatay sa kanya. His driver was shot dead after the shooting incident. Nagkatrauma yata ang magiging kliyente mo. Tumangot-tango si Charlie. Problema talaga ng mayayaman, lagi na lang may nagtatangka sa buhay ng mga ito. Okay, 10 million maestro. Alam mo naman ang number ng bank account ko. I-send mo na lang. That was her signal that she is accepting the new mission. Babysitting the billionaire. What an exciting mission. Sigurado siya na sakit sa ulo ang kung sino mang kliyente na yon. Pero para sa 10 million, bahala na. No problem. I'll send half of it as an initial payment and another half when the job is done. Sige, saan ba ang address ng kliyente na yan? I'll email you the address and his files. Ikaw na bahala, Charlie. I know you can ace this. Sisiw lang to. Magbe-babysit lang naman ng isang duwag na mayaman. Nagpaalam na siya kay maestro. She is Charlie Smith. Anak siya ng isang dating prosti sa Angeles sa isang US Navy. Dati rin siyang palaboy ng lansangan. Nakita siya ni maestro noong kasapi pa siya ng mga batang mandurukot sa Pampanga. Muntik na niya itong nakawan noon pero naagapan siya ng Ginoo. Sa halip na parusahan, inampon siya ni maestro. Kasama niya rin ang iba pang mga batang lansangan. Pinag-aral sila nito, binihisan, at pumasok siya ng PMA na kanilang training ground. Pagka-graduate ay nagsilbi lang siya ng ilang taon sa gobyerno. Then, she resigned dahil nagtatag si maestro ng isang secret agency, ang Black Hawk Organization. Sila ang mga nagdi-deal sa mga krimen na hindi kayang resolbahan ng gobyerno. They do dirty jobs too. Doon din niya nakilala ang kanyang kasintahan. She paused on that memory. Hindi ito ang tamang panahon para balikan niya ang masakit na nakaraan. That was also the reason why she wanted to resign. She wanted peace. Bumili siya ng isang malawak na farm sa Zambales at doon niya balak manirahan at mamuhay ng tahimik. Pero may isa pa siyang huling misyon. Hindi kasi niya kayang hindian si maestro dahil sa laki ng utang na loob niya dito. Get the 10 million, Charlie, and move on. Anya sa sarili. Pinaandar na niya ang kanyang big bike at pinaharurot yun papunta sa kanyang apartment. Pagdating doon ay binuksan niya ang email ni maestro tungkol sa kanyang bagong kliyente. Napangiwi siya nang makita kung sino yon. Ethan Montemayor Valencia. Pretty boy pero walang bayag. Hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Napapailing na wika niya. This billionaire had a boy next door type, pero halatang lampa. Masyadong papogi. Sa picture pa lang, kita mo ng feeling regalo sa mga kababaihan. Parang hindi kami magkakasundo nito Anya, but work is work. Kahit hindi mo gusto ang kliyente ay kailangan mong pakisamahan. Napansin din niya na hindi ito ang tipo ng lalaki na gusto niya. Malayong malayo kay... She paused again. Kailangan niyang i-remind ang sarili na hindi sa lahat ng oras ay kailangan niyang alalahanin ang nakaraan. She's moving forward. Kailangan niya yung kalimutan. Inihanda na ni Charlie ang mga gamit na dadalhin papunta sa isang pribadong isla. Nandoon na din ang kontak ng taong susundo sa kanya. Helicopter ang tanging transportasyon doon. Talagang nagtago ng maigi ang lalaki. Kahit nasa pribadong isla na ito, ay talagang kumuha pa ng magbabantay. Duwag talaga. Kung ako ang tatanungin, babae siguro nagbabanta sa lokong to. Mukhang mayabang at palikero Pinitik pa niya ang picture ng kliyente na pinrint niya kanina. Sa isang malayong isla, malalim ang iniisip ni Ethan. Simula nang mangyaring insidenteng pamamaril, tila nawalan na si Ethan ng tiwala sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kaya naman nagdesisyon siyang magpakalayo-layo muna habang nag-iimbestiga ang mga otoridad tungkol sa pagbabanta sa kanya. Lalo pat mukhang desidido ang killer na tudasin siya ng maaga. Nasa baba na po ang bodyguard niyo, Sir Ethan. Anang kasambahay na kasama niya sa rest house nila. Nasa private island yon na nabili ng kanyang daddy. Malapit yun sa Mindoro. Ang ama rin ang nagsuggest na doon na muna siya mamalagi. Ito rin ang may gusto na kumuha siya ng bodyguard. Pumayag siya ngunit ayaw niya ng mga bodyguard na kalbo at malalaki ang katawan. Papayag lang siya magkaroon ng bodyguard kung babae at sexy yun. He was just joking. Pero nagulat siya ng pagbaba niya ay may isang babae na nakatayo doon. Matangkad ito at base pa lang sa tinding nito ay kaya ka nitong patumbahin anumang oras. But she's pretty, Bodyguard pa talaga siya? Anang isip niya. Papasa rin ng modelo ang babae base sa height nito.
Kaya mo ba akong ipagtanggol sa mga nagbabanta sa akin? Malakas na wika niya habang pababa. Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa. Para siyang nanliit kahit na parang kasing tangkad lang naman niya ito. Base sa panunuri nito sa kanya, parang pati pagkatao niya ay nasuri na rin ito. Magandang araw po. Walang emosyong bati nito sa kanya. Are you really a bodyguard, miss? Nakangiting tanong niya nang makalapit dito. Mas maganda sa malapitan ng babae. Tipikal na tisay. Kulay gray din ang mga mata at may mga freckles sa pisngi. Kaso lang, ang buhok nito'y itim na itim. Sadly, yes. Unang tingin ko pa lang sa'yo ay mukhang kailangan mo na nga ng bodyguard. I'm Charlie, by the way. Padala ako ng Black Hawk dito. Sabay lahad ng kamay habang inililibot nito ang tingin sa paligid ng bahay. Mukhang safe ka naman dito. Bakit kailangan mo pa ng bodyguard? Tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. Magaspang ang palad nito. But nevertheless, she has beautiful hands. Ang sexy tingnan. Actually, everything about her seems so sexy. I'm Ethan. Bakit mo pala naitanong kung bakit kailangan ko pa ng bodyguard? Wala, never mind. Baka ma-offend ka pa. And please, bitiwan mo na ang kamay ko. Nakatingin ito sa kamay niyang nakahawak pa sa kamay nito. Ganyan ba talaga kayo sa agency niyo? Suplada? Anya at binitiwan ang kamay nito. Depende sa kausap. Kung mayabang, siguro oo ang sagot ko. Easy ka lang. Hindi mo ako kalaban dito, Miss Charlie. Kliyente mo ako. Mabilis ba talaga uminit ang ulo mo? Oo, lalo na sa mga lampa. Parang tinatamad na sagot nito sa kanya. Tumaas ang kilay niya. Hindi ako lampa ha. I'm just more of a lover than a warrior. Biruin mo yun. Nagbibiro lang ako sa sinabi ko na ayaw ko ng bodyguard. Sabi ko sa daddy ko kung magbibigay man sila, gusto ko yung sexy. At meron nga pala. Hanep pa. Saka sure ka ba na kaya mo kong ipaglaban? Baka naman ako pang magtanggol sa'yo, miss. Tingin ko kasi sa'yo mas okay ka sa modeling at pag-aartista. Hindi ko sinabing lampa ka. At tigilan mo nang kakasabi sa akin ng sexy dahil nagmumukha ka ng manyak sa paningin ko. Huwag mong pakialaman ng propesyon na tinahak ko. Ikaw ang mag-artista kung gusto mo at mukhang ikaw ang mas bagay dun. Huwag mo rin i-judge ang isang babae na bodyguard. Dahil kahit ngayon din ay kayang-kaya kong baliin yung braso mo. Gusto mong subukan? Oops, ito naman, napakaseryoso. Nagtatanong lang naman. Nagtatanong ka na may kasamang judgment. Anyway, I don't care. I'm just here to do my job. Saan bang quarter ko nang mailagay ko ng mga gamit ko? Dapat yung kwarto na malapit lang sa'yo. Baka mamaya niyan, konting kalabog lang bumahag na yung buntot mo. Hindi niya maintindihan kung bakit parang mainit na agad ang ulo ng sexy niyang bodyguard. Naisip tuloy niyang mas inisin pa ito. Ang cute kasi nito kapag seryoso at galit ng magsalita. Pwede naman sa kwarto ko. Mas malapit yun. Mas feel kong safe ako dahil nasa tabi kita. Pangaasar niya. Tiningnan siya nito ng matalim na ikinakabog ng dibdib niya. Hindi niya alam kung dahil ba sa takot o sa paghanga rito. Lalo itong gumanda sa paningin niya. Dalawa lang ang bala nitong baril ko, Ethan Montemayor. Pero sisiguraduhin ko na kung sino man ang magtatangka na humawak sa akin o mambastos, hindi ako magkakamali na iputok sa bungo niya ang 2 balang to. Bahagya siyang napaatras sa sinabi ng babae at ngumiti ng matamis. Biro lang. Ikaw naman, hindi ka na mabiro. Doon sa may second floor, sa 3 pinto ang magiging kwarto mo. Maganda yun. May aircon pa. Bagay na bagay sa'yo. Sure ako na masarap ang tulog mo ron. Sige na, pahinga ka na. Anya upang alisin ang init ng ulo ng kausap. Tumango lang ang babae sa kanya na hindi pa rin natutuwa sa mga nangyayari. Okay, thank you. Magpapahinga lang ako saglit, then I'll inspect your place. Mas okay yung makita ko ang buong lugar para alam kong pasikot-sikot dito. No problem. You're the boss. Rest well. Sumaludo pa siya rito, pero hindi na siya nito pinansin at nilampasan lang siya. Napangiti na naman siya pagkaalis nito. Ang sarap kasing asarin ng new bodyguard niya. Naging exciting tuloy ang pamamalagi niya sa isla dahil may kasama na siyang magandang babae pero pikon. Samantala, nang makapasok si Claire sa silid niya, ay napagtanto niyang tama nga ang impresyon niya sa kanyang babantayan. Mayabang ito at mapaglaro, na natural na sa mayayaman at hindi naranasang maghirap. Well, may tsura naman to, pero hindi ito ang tipo niyang lalaki. Kung hindi ba naman mayabang? Nakita lang nito na babae siya ay inisip agad nitong wala siyang kakayahang magbantay at magtanggol rito.
Sanay na naman siya sa ganoong judgment, lalo na at karamihan sa katrabaho niya ay mga lalaki. Pero nakakapikon kasi si Ethan, lalo na pag bumingiti ito ng pilyo. Hintik na yun, napakayabang. Balian ko kaya siya ng buto para matauhan. Kausap niya sa sarili na tila kaharap si Ethan. Pagkatapos ng ilang oras na pahinga ay nagdesisyon si Charlie na bumaba ulit at mag-inspect sa loob at labas ng bahay. Maliit lang ang porsyento na maaaring masundan si Ethan ng kung sino mang gustong pumatay dito. Pero iba pa rin ang sigurado. Sa mga katulad niya, normal lang ang mag-isip ng advance at paghandaan ang mga posibleng mangyari. Pababa pa lang siya ng hagdan ay nakita na niyang papalapit si Ethan. Sasamahan kita, Charlie, para naman may guide ka. Medyo malaki tong bahay at isla, baka maligaw ka. Alok nito, nakangisi na naman sa kanya. Wag na, kaya ko na to. Meron akong plano nitong bahay at isla. Mataray niyang wika, nilampasan lang niya ito. I insist, huwag ka nang makulit. Magkasama tayo ng ilang linggo dito kaya dapat lang nakilala ko kung sino ang bodyguard ko. Baka mamaya spy ka pala ng kalaban. Tiningnan lang niya ang lalaki na ang hilig magpa-cute. Palaging nakalitaw ang dimple. Kung ibang babae yon, tiyak niyang nagbablush na. Pero hindi siya ibang babae. Hindi effective sa kanyang ganoon. Lalo lang siyang nainis dito. Pinabayaan na lang niya itong sumunod sa kanya. So, wala pa kayong lead kung sinong nagtatangka sa buhay mo? Tanong niya sa binata habang naglilibot sila. Marami silang mga anggulo na tinitignan at mga possibilities. Pero kung ako lang ang tatanungin, wala talaga akong idea. Never in my life na nangdehado ako ng ibang tao. Baka isa yun sa mga babaeng sinaktan mo noon. Tumingin to sa kanya. Ako mananakit ng babae. That's not me, Charlie. Sabi ko nga sa'yo, I'm a lover, not a warrior. Pinapungay pa nito ang mga mata, nang aakit na naman. Stop acting like a cute puppy, Ethan. Hindi ka cute. Hindi daw cute. Ikaw na nagsabing stop acting like a cute puppy. Ikaw At tinapik pa siya nito sa balikat, pero mukhang nagulat din sa ginawa nito. Sorry, bawal ka nga palang hawakan. Nag-peace sign pa ito. Hindi na niya pinansin ang binata at nagpatuloy na lamang na mag-ikot-ikot sa paligid. Malaki pala ang isla at kung isang araw lang ang gugugulin niya sa pag-iikot ay hindi niya yun matatapos. Pero sa tingin ni Charlie ay hindi na naman makakahabol pa ang nagtatangka dito. Napaka-secluded ng area at hindi basta-basta nagpapapasok ang mga security guard nito na nagkalat sa labas ng bahay. Siya lang at kasambahay ang nakakapasok sa loob dahil ayaw ni Ethan na maraming nakikitang ibang tao sa loob ng bahay. Bakit mo pala naisipang pumasok sa ganitong trabaho, Charlie? Bihira sa mga babae ang ganitong uri ng trabaho. Narinig niyang nagsalita ito sa likuran niya. Naupo siya sa malaking bato na nadaanan nila. Maganda sa mata ang kulay ng dagat at ng langit. Nakaka-relax. Kung mag-isa ka sa buhay at alam mong walang magtatanggol sa'yo, talagang kailangan mo matutong protektahan ng sarili mo. This work really suits me. Malaki ang pera. At the same time, natuto akong protektahan ng sarili ko sa mga pwedeng mang-api sa akin. Ang lalim naman ng sagot mo. But yeah, I got your point. Nasaan ba pamilya mo? Single ka ba? Sunod-sunod na tanong nito sa kanya. Bakit mo naman natanong? Mataray na tanong niya dito. Ang suplada naman ito. Bawal bang makilala kita? Medyo na-guilty naman si Charlie sa inaasal niya sa lalaki. Boss nga pala niya ito. Pero unang kita pa lang niya rito ay gusto na niyang bakuran ng sarili niya sa binata. I don't talk personal life with my clients. Sagot na lang niya. Okay, I respect you. But I assume single ka. Dahil kung ako ang boyfriend mo, hindi kita papayagan sa ganitong trabaho. Bagay sa'yo sa bahay lang, nag-aalaga ng mga bata tapos nag-aasikaso sa mister mo. Sa mga huling sinabi nito ay parang may sugat itong binuhay sa kanya. I don't have time for this. Tara na, mag-ikot-ikot na ulit tayo. When our mission is done, you can stay at home. Take care of our kids. At syempre, aalagaan mo din ako. Tila may isang tinig sa isip ni Charlie na nagsalita. It was familiar. May kakaibang sakit na dulot yun sa kanya. Ang sungit mo naman, Charlie. Gusto lang makipagkaibigan ng tao eh. Isipin mo, tayo lang ang magkasama dito tapos susungitan mo pa ako. Anito na nakasunod sa kanya. Tumigil siya sa paglalakad at hinarap niya ito. May mga kasama tayo, Ethan. Bulag ka ba?
I mean, ikaw lang ang pwedeng lumapit sa akin at makipag-usap. Pinapunta lang naman ni Dad ang mga guards na yan dito kahit ayaw ko. Fine, I'll answer you. Not all girls are destined to be just housewives and take care of their family, Ethan. Some girls need to work their ass off para mabuhay. Hindi lahat bilyonaryong katulad nyo. Inis na Anya, para talagang may something sa lalaki na mabilis nitong makuha ang pikon niya. Sorry, I'm being insensitive. Base sa mukha nito, mukhang sincere naman to. Let's just have some lunch. Mukhang gutom ka lang. At nauna na itong naglakad pabalik sa bahay nito. Nakatingin lang si Charlie sa likuran nito. Parang may warning sign sa ulo ni Ethan na nagsasabing hindi siya pwedeng maging malapit dito. Kung anong dahilan, hindi rin niya alam. Her system told her to stay away from someone like him. Kinagabihan ay maaga nakatulog si Charlie. Siguro ay dahil na rin sa pagod niya sa biyahe papunta sa isla. Pero nagising siya sa kalagitnaan ng gabi dahil sa sobrang init. Sinalubong siya ng dilim at butil-butil pa ang kanyang pawis. Walang kuryente. Anya sa sarili nang sinalubong siya ng dilim at init ng paligid. Patay ang aircon. Nang masanay na ang mata niya sa dilim ay tumayo siya. Agad niyang kinapa ang kanyang cellphone. Tiningnan niya yon. 3:00 pa lang ng madaling araw. Nakarinig siya ng kalabog mula sa di kalayuan. Bigla siyang naging alerto. Kinuha niya ang kanyang baril sa drawer at lumabas ng silid. Nakarinig pa ulit siya ng kalabog at isang malakas na sigaw. Boses ni Ethan. Agad siyang lumabas ng silid at pinuntahan ng silid nito. Anong nangyari? Wika niya pagbukas ng pinto at nakita niya ang lalaki na nasa sulok. Yakap-yakap ang sarili. Mukhang takot na takot. I'm sorry. Nanaginip na naman ako. Ganito ang nangyayari sa akin kapag nagigising ako ng madilim. Wala yatang kuryente. Anitong tila maiiyak na. Ramdam ni Charlie ang takot at kaba sa boses nito. Mukhang helpless din ang lalaki na nasa sulok. Para itong bata. Hindi niya alam kung maaawa siya rito o maiinis. Nilapitan niya ito at inilahad dito ang kamay niya. Tumayo ka na dyan, Ethan. Nag-aalangan man ay kinuha ng lalaki ang kamay niya at hinila niya ito patayo. Sorry, naistorbo yata kita. Tila nahihiyang wika nito. It's okay. Natural na lang sa akin na magising talaga kapag may kakaiba sa paligid. What's your dream all about at parang takot na takot ka? When I was a kid, nasunog ang dati naming bahay bakasyonan sa hacienda. I was trapped inside my room dahil hindi ako nagising. I woke up with fire. Kung hindi dahil sa yaya ko, baka nasunog na ako. Akala kasi ng magulang ko ay nakalabas na ako. Hindi nila napansin na naiwan ako sa loob. Since then, every time I wake up and it feels weird, nagkakapanik attack ako. Lalo na kapag madilim na madilim ang paligid. Bumuntong hininga ito. Shh! I'm a mess. I'm sorry, nakita mo pa ang weakness ko. Nakatingin lang si Charlie kay Ethan. He really is vulnerable. Kahit gaano pa ito kalaking tao ay para itong bata sa loob nito. And she understands him. Alam niya na ang mga ganoon trauma ay hindi agad nawawala. It's understandable lalo na sa sitwasyon mo ngayon na may mga nagbabanta sa buhay mo. All those traumas are like ghosts. They visits you uninvited. Yeah. Naupo na ito sa gilid ng kama. I'm okay now. You can leave and continue sleeping. Nakakahiya sa'yo. No, I'll stay here hanggang sa makatulog ka. Trabaho ko na batayan ka. Ikaw ang matulog na ulit. Or better, you sleep beside me, Charlie. Biro na nito na tumaas baba pa ang kilay. Mukhang nawala na ang nervyos nito. Itinaas naman niya ang hawak na baril. Baka gusto mong ito ang magpatulog sa'yo, Ethan Montemayor. Natatawang itinaas nito ang kamay. Ito naman, talagang sensitive. Sige, ikaw nang bahala. Nagtanong lang naman ako. I'll go back to sleep na. At nahiga na ulit ito sa kama. Nakatingin lang si Charlie dito. Sa couch na nasa loob ng silid nito siya naupo. Napansin niyang bumangon ng lalaki. Ayaw mo talagang tumabi sa akin? Isa pa, Ethan, papuputokan na kita. Saway niya dito. Narinig niyang tumawa ito. Mas malamig ka pa sa gabi, Miss Charlie. Hindi na siya nagsalita at napatingin na lang sa kawalan. Traumas are like shit. Alam niya kung ano ang epekto nito sa buhay ng isang tao. Hindi na malaya ng dalaga na nakatulugan niyang pag-iisip. Nang magising siya ay maliwanag na ang paligid. Nakita niyang may kumot na din siya. Narinig niyang bumukas ang pinto at iniluwan niyon si Ethan. Bagong paligo ito at may hawak na kape.
Timing, gising ka na. Nakangiting bati nito sa kanya. Sorry, napasarap yata ang tulog ko. Alerto niyang wika sa kabumangon. Magkape ka muna. Sorry pala ulit sa kagabi, Charlie. Naistorbo ko tuloy ang tulog mo. Inabot niya ang kape. Salamat. Trabaho ko ang bantayan ka kaya wala kang dapat alalahanin. Kamusta naman ang tulog mo? Hindi okay. Pero kung magkatabi sana tayo, tingin ko mas magiging okay ako. Pilyo na naman itong nakangiti. Tiningnan niya ito ng masama. Wala talagang matino na lumalabas dyan sa bibig mo, Mr. Ethan Montemayor. Tumawa lang ito sa sinabi niya. Bakit ang daling tumawa para dito? At sa tuwing tumatawa ito ay talagang naguglow ang muka at ang mga mata nito ay tila nangungusap. Ang lakas ng charm ng lalaking to. Dagdag pa ang dimples sa dalawang pisngi nito. May fiesta pala mamaya sa kabilang isla. Nagyaya yung kasambahay ko dito. Masaya daw yun. Marami silang handa. You want to go? Hindi ko pwedeng makita sa maraming tao. Alam mo ba yun? Kaya ka nga nagtatago eh. Hindi naman siguro aabot yung mga yun dito. Saka naboboard na ako dito sa totoo lang. Hindi ka naman makausap ng matino dahil lagi kang galit. Punta na lang tayo dun. Makisaya tayo. Delikado ang gusto mo mangyari, Ethan. Tanggi niya sa gustong mangyari nito. Kaya nga nandyan ka dahil para bantayan ako, di ba? Tara na, I insist. Maganda ka na dyan at mamayang 11:00, darating yung bangka na susundo sa atin. Nag-decide ka na pala bago mo sinabi sa akin. Para saan pang opinion ko? Kaya nga. Then I guess wala na akong magagawa. Ngumisi ito sa kanya. I'm the boss, right? Pabirong wika nito na inirapan na lang niya. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kayang tiisin ang kakulitan nito. Pagsapit nga ng 11:00 ng tanghali ay may sumundong bangka sa kanila papunta sa kabilang isla. Napansin ni Charlie kung gaano kagiliw ang mga tao kay Ethan. Parang likas sa personality nito ang pagiging makulit. Kaya ang bangkero na bagong kakakilala nito ay close na kaagad nito. Kaya ngayon ay nagtataka siya kung sino ang nagtatangka sa buhay nito. Wala pa ring binibigay na result ang kapulisan ayon kay maestro. Ang ganda niyo pala sa malapitan, ma'am. Napalingon siya nang magsalita ang kasambahay ni Ethan na si Melay. Kasama nila itong makikisaya sa kabilang isla. First time niyang makarinig ng ganoong compliment. Simula nang pumasok siya sa agency ay iilang tao lamang ang nakakasalamuha niya. Masyado siyang ilag sa mga tao. Thank you. Nahihiyang wika niya rito. Looks can be deceiving, Melay. Mabangis yan. Narinig niyang tumatawang wika ni Ethan. Tiningnan lang niya ito at nang magtama ang tingin nila ay kinindatan siya ng hudyo. Kaya kitang itulak dyan sa tubig, alam mo ba yon? Banta niya sa lalaki. Narinig niyang nagtawanan ang mga kasama nila sa sinabi niya. Mabangis nga talaga si Ma'am Charlie. Parang hindi tumalab ang kapugian niyo, sir. Anang bangkero. May alam ba kayong nagbebenta ng panggayuma dito, kuya? Baka sakaling tumalab sa kanya. Tanong ni Ethan sa bangkero. Puro kakalokohan. Baka gusto mo talagang maligo dyan ang wala sa oras. Itinuro niya ang malawak na dagat. Ngisi lang ang naisagot ng lalaki sa kanya. Natigil sila sa pagsasalita nang makita nilang malapit na sila sa dalampasigan. Nang makarating sila doon ay sinalubong sila ng isang grupo. Mukhang inaasahan ng mga ito ang pagdating nila. Maligayang pagdating po sa isla. Anang pinakamatanda na may hawak na lei. Lumapit pa ito sa kanila at sinuotan silang dalawa ni Ethan. Thank you po, Karuby. Ani Ethan, mukhang kilala ng binata ang mga ito. Salamat po. Kiming-anya naman, naging asiwa siya bigla sa atensyon na ibinibigay sa kanila ng maraming tao. Hindi siya sanay. Dito po sa isla ay may tinatawag po kaming songkod. Ito po ay isang paniniwala na kapag ang dalawang binata at dalaga ay magkapantayan tuhod, ibig pong sabihin ay nakatadhana po sila sa isa't isa. Kung kami po'y inyong pahihintulutan, susubukan po naming sukatin ang inyong mga tuhod. Nakangiting paliwanag pa ni Karuby. Napangiwi si Charlie sa sinabi ng matandang babae. Wala pong problema sa akin. Siniko siya ni Ethan. At sa'yo din, di ba? Ayaw naman niyang mapahiya ang mga ito kaya naman tumango na lang siya kahit na medyo naiilang siya. Yumuko agad si Karuby at sinukat ang tuhod nilang dalawa. Hindi niya alam kung saan galing ang kabang nararamdaman niya. Tumingala sa kanila ang matandang babae, nakangiti. Magkapantay po.
Naghiyawan ng mga tao sa kanilang paligid. Napalingon siya kay Ethan. Nakangisi rin ito. Mukhang tuwang-tuwa sa mga nangyayari. Sabi sa'yo, nakatadhana ka talaga para sa akin, Charlie eh. Sasapakin kita. Manahimik ka nga. Banta niya rito. Huwag ka nga, KJ. Sumunod ka na lang. Nakakahiya sa kanila. Baka sabihin, wala kang pakisama at respeto sa tradisyon nila. Mahinang bulong nito, sabay siniko pa siya. Mukhang tuwang-tuwa naman ang mga tao sa paligid nila at dinala sila sa umpukan ng mas maraming tao. May mga mesa na nakahilera doon at maraming pagkain na nakahain. May 2 lechon sa magkabilang mesa. Buhay na buhay ang paligid at mas malakas din ang musika. Atin pong bigyan ng masigabong palakpakan ng ating panauhing pandangal, si Ginoong Ethan Montemayor Valencia at ang kanyang kasungkod. Palakpakan po tayo, anunsyo ni Karubi sa mga kanayon. Parang politiko pa si Ethan na kumakaway sa maraming tao habang dinadala sila sa gitna. Samantalang siya ay gusto nang lumubog at magpalamon sa lupa. Tuwang-tuwa pa ang kumag. Pinaupo silang 2 sa gitna at sinimulan ang programa sa piyestang yon. Tuwang-tuwa ka talaga no? Alam mo bang delikado to? Baka nasa paligid lang yung gustong pumatay sa'yo. Relax. Easy, okay? Mag-enjoy ka na lang muna, Charlie. Kalimutan mo muna yung problema, Sweetie Pie. Sweetie Pie? Talaga naghahanap ka ng sakit ng katawan? Pabulong niyang wika dito pero hindi niya maiwasan ang mag-blush sa sinabi nito. Bakit namumula ka? Tukso nitong pigil ang ngiti. Mainit. Isa pa talaga, Ethan. Tatamaan ka sa akin kahit maraming tao. Tinawanan lang siya nito. Naputol lang kanilang bangayan na magsimula ang programa. May mga sumayaw, kumanta, at may mga nagmagic. Ramdam na ramdam ang energy ng mga tao sa buong durasyon ng programa. Kahit naiilang ay hindi rin maiwasan ni Charlie na malibang. Naisip niyang kailan ba ang huling fiesta na napuntahan niya. Kailan ba siya huling umiti at hindi nag-iisip ng trabaho? Sobrang tagal na hindi na niya maalala. Hanggang sa muling nag-anunsyo si Karubi. At sa huling yugto ng ating programa, pwede ko bang tawagin ang ating 2 panauhing pandangal na tumayo? Kayo inaanyayahan namin na sumayaw sa gitna bilang parte ng aming tradisyon. Napatingin si Charlie kay Ethan. Nakangisi ito. Mukhang ramdam nito ang tensyon niya. Ayoko. Matingas niyang wika sa lalaki. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi pwede. Huwag mo ipahiya ang host. Baka katayin tayo dito mamaya ng mga kanayon niya. Bakit pa kasi tayo pumunta dito? Himutok niya na hindi pa rin natayo sa kinauupuan. Nakatingin lang lahat sa kanila at naghihintay. Tayo ka na dyan. Pagbigyan na natin sila at nang makakain na. Baka hindi na malutong yung balat ng lechon mamaya. Pamimilit pa sa kanya ni Ethan. Inilahad nito ang kamay sa kanya at marahan siyang hinila. Hinawakan pa siya nito sa bewang. Hindi siya makapagprotesta dahil nakatingin ang lahat sa kanila. Pumunta po kayo sa gitna, ma'am, sir. Anang host. Sumunod naman silang 2 pero para siyang robot na hila ni Ethan. Pumailan lang ang tugtog at kinuha ni Ethan ang kamay niya at inilagay sa balikat nito. Samantalang siya naman ay hinawakan ng binata sa bewang. Nagsimulang gumalaw ang paa nito. Sumunod ka na lang, Charlie. Kahit pakitang tao lang. Bulong nito sa kanya. Nagsitayuan ang balahibo niya sa batok nang maramdaman niya ang mainit na hininga nito sa tenga niya. Sinundan niya ang galaw nito. Dahan-dahan lang. Marahan siyang hinapit ng lalaki palapit sa katawan nito. Closer daw eh. Bulong pa nito sa kanya. Lagot ka sa akin mamaya, Ethan Montemayor. Hindi to kasama sa trabaho ko. Banta niya pero nginitian lang siya nito ng matamis. Ramdam niyang init ng katawan nito na tumutulay sa kanya. Pakiramdam ni Charlie ay yun na ang pinakamahabang sandali sa buhay niya. Pero nakapagtataka na ng mga sandaling yun, ngayon lang niya ulit naramdaman kung paano ang maging isang babae. At nang magtama ang mga mata nila ni Ethan, naramdaman niyang bumilis na naman ang tibok ng kanyang puso. Hindi yun first time. Napansin na niya yon simula nang dumating siya sa isla ni Ethan. Natapos ang kasiyahan na hindi na alam ni Charlie kung paano niya natiis ang kakulitan ni Ethan at ang pagpapaunlak palagi sa hiling ng mga taga-kabilang isla. Sa ilang araw na nakalipas matapos ang piyesta ay napansin ni Ethan na mas lalong nailang si Charlie sa kanya. Halos hindi siya rito kinikibo simula nang makabalik sila sa isla. Kung hindi tungkol sa trabaho ang sasabihin nito ay hindi siya nito kikibuin.
Isang hapon, mula sa sala ay nakita niyang pababa sa hagdan si Charlie. Agad siyang tumayo at sinalubong to. Nakagayak ito at parang maliligo sa dagat. Isama ako. Tumayo kaagad siya nang makababa na ito. Natigilan ito. Dito ka lang, bala ko mapag-isa. Guards are watching you outside. Sige na, gusto ko rin maligo. Diyan ka na lang sabi. Napakamot siya sa ulo. Napapansin ko, ilang araw ka na nag-iisa. Hindi mo ko kinikibo na para bang may malaki akong kasalanan na ginawa. Sama na kasi ako. Bala ko rin naman talaga maligo eh. Hindi ito sumagot. Tiningnan lang siya nito pero hindi siya nagpatinag at nangulit pa rin. Sige na, Charlie. Masarap maligo kapag may kasama. Bahala ka nga, ang kulit mo. Pasusot nitong sabi na halatang napipilitan. Nauna na lang itong maglakad sa kanya. Sinundan niya ang dalagang mataray pero hindi pa rin siya nito kinikibo. Masyado talagang mataas ang mga depensa nito. Hindi niya alam kung normal yon gawa ng trabaho nito o sadyang ayaw lang nito na mapalapit sa kanya. He would admit, he's attracted to her. Narealize niya yon nang nagsasayaw sila sa fiesta. Being so close to her that moment ay parang nabuhay ang kagustuhan niyang protektahan to. Nakikita niya ang lungkot sa mga mata ni Charlie. Parang fasad lang ang nakikita niyang pagiging matapang nito at suplada. But deep inside her, she's lonely. He knows it and he can feel it. It's clear in her eyes. Parang may nag-uutos sa kanya na pawiin ang lungkot nito at tibagin ang pader na nakaharang sa paligid nito. Bawal ba talaga magtanong ng personal na bagay tungkol sa'yo, Charlie? Basag niya sa katahimikan sa pagitan nilang dalawa habang sila'y naglalakad papunta na sa dagat. Nilingon siya nito. Para saan? Para mas makilala pa kita. Bakit gusto mo ako mas makilala pa? Dahil gusto ko tang maging kaibigan. Why? I'm sure marami ka namang kaibigan. Hindi mo na ako kailangang idagdag sa listahan ng mga kaibigan mo. Your walls are too high. Si Rapunzel ka ba? Ang hirap mong abutin. She just smirked. I need that. Maraming tao ang mananamantala kapag alam nilang kaya nilang akyatin ng pader na binuo mo. I'm just protecting myself. Who hurt you, lady? Bakit ang dami mong bubog sa buhay? Nagtatakang tanong niya dito. Marami, at ayaw ko na ulit pagdaanan yon. So please, kahit anong gawin mo, I will never put down my walls for anyone, including you. Kaya wag mo nang tangkaing tibagin ng pader na yon. Mahihirapan ka lang. Dumiretso na ito sa dagat at lumangoy papalayo sa kanya. Habang pilit nitong nilalayo ang sarili kay Ethan, ay mas lalo lamang na gusto niya itong habulin. Nasanay siya na nakukuha lahat ng gusto niya. Ang kumpanya kung saan siya CEO ay nakuha niya dahil sa apelidong taglay niya. They owned it. He has all the privilege in life. Kaya naninibago siya sa pagtrato sa kanya ni Charlie. He sees her as a challenge. Pero alam niya rin na malalim ang pinagdaanan ng kanyang lady bodyguard. Hinayaan na lang niyang maglangoy mag-isa si Charlie. Nagdesisyon siyang bumalik na lang ulit sa bahay. Hindi na muna niya ito pipilitin. May mga susunod na araw pa naman. Baka sakaling magbago pa ang isip ng dalaga. Hindi na lang niya ito titigilan hanggang sa ito na ang kusang magkwento ng tungkol sa buhay nito. Kinagabihan ay nagising si Ethan sa tila mga kaluskos mula sa labas ng kanyang silid. Hindi talaga siya nagpapatay ng kanyang ilaw dahil nga sa takot siya sa dilim. Pinakiramdaman niya ang tila mga kaluskos sa labas, para yung mga yabag na papalayo. Bumangon siya sa kanyang kinahihigaan at pinakinggan niya ang mga yabag. Unti-unti yung nawala. Kinuha niya ang baril sa kanyang closet. Hindi niya yun madalas gamitin, ngunit maalam siya niyon. Tinuruan talaga siya ng daddy niya bilang proteksyon sa kanyang sarili sa oras ng panganib. Dahan-dahan ang mga hakbang niya papunta sa pinto at marahan niyang pinihit ang seradura. Pagbukas niya ay napamura siya nang makita kung anong nasa labas ng kanyang silid. Isa na namang patay na pusa at may nakasulat sa sahig gamit ang dugo ng pusa. You can't get away from me. Yun ang nakasulat. Nagsitayuan ng balahibo ni Ethan. Ibig sabihin ay nasundan na siya ng killer. Mabilis niyang nilaktawan yon at mula sa baba ay nakita niyang may anino na mabilis na lumabas. Hoy! Sino ka? Sigaw niya dito dahilan para mabilis itong tumakbo palayo. Bumaba siya mula sa ikalawang palapag at sinundan ng anino. Ngunit sinalubong siya ng dilim ng gabi. Hindi niya alam kung saan na ito pumunta. Binuksan niya ang lahat ng ilaw.
Nagulat siya nang makita ang kanyang kasambahay na si Melay. Nasa isang sulok, nakagapos at may busal sa bibig. Melay, sino may gawa sa iyo nito? Nagpapalag ito at umungol. May busal ang bibig nito. Narinig niyang may paparating na yabag. Anong nangyari? Boses yun ni Charlie. Mukhang naalimpungatan to. Napamura ito nang makita ang kasambahay. Nasundan yata ako na nagtatangka sa akin at nakapasok pa siya dito sa bahay. Anya, tinanggal niya ang nakatali kay Melay pati na ang nakabusal sa bibig nito. Umiiyak na ang kanyang kasambahay nang matanggalan niya ito ng busal sa bibig. Nakababa na rin si Charlie at puno ng pag-aalala ang mukha nito. Uminom ko muna ng tubig, Melay. Iniabot dito ni Charlie ang isang baso ng tubig. Hindi pa rin matigil sa kakaiyak ang babae. Come here, maupo ka dito. Alo naman dito ni Ethan. Kalmahin mo ang sarili mo. I need your information about what happened. I will report this to the police. Dinala niya si Melay sa sala at pinaupo sa sofa. Umiiyak pa rin. Tila hindi makapaniwala sa mga nangyari. Tell me, Melay, namukhaan mo ba ang gumawa nito? Paano siya nakapasok? Di ba nakalak lahat ang pinto natin? Hindi ko rin po alam, sir, kung paano. Basta malaking tao pong pumasok sa kwarto ko. Nagising na lang ako na nandoon na siya. Itinali niya mga kamay ko. Pinilit pa niya akong buksan ng main door para makapasok dito sa loob ng bahay. Pinatay pa niya ang pusa ko. Humagulgol na ulit ito ng iyak matapos magkwento. Nasa may bandang kusina ang silid ni Melay at iba pang kasambahay. Marahil ay yung pinto sa may kusina ang pinilit buksan ng taong yun. Ang quarters naman ng mga guards ay nakahiwalay sa malaking bahay. Malapit yun sa entrance gate. Hindi mo ba talaga siya namukhaan? May takip ba ang mukha niya? Tanong ni Charlie na naroon na rin sa tabi nila matapos nitong inspeksyonin ang loob at labas ng bahay. Naalertohan na rin nito ang mga guards. Nataon pa na day off ng 2 guard at nagro-ronda sa ibang area ng isla ang 3 pang duty na guard. Kaya marahil sinamantala ng taong yon ang pagkakataon. Wala ring tao sa CCTV room dahil kapag day off ng ibang guards ay nagpapalitan ng mga ito na gawain. Si Charlie naman ay sadyang pinagpapahinga na ni Ethan pagsapit ng 12:00 dahil ang katwiran ng binata ay wala namang panganib. Hindi po talaga kasi may takip po ang mukha niya. Sobrang natakot na rin po ako at hindi ko na po alam ang gagawin kanina. Gusto kong sumigaw pero tinakpan niya ang bibig ko. Salaysay nito na iyak pa rin ang iyak. Calm down. Hindi na siya babalik dito. Magpapadagdag ako ng guards. Ani Ethan. Aalis na po ako dito, sir. Hindi ko na po yata kaya magtrabaho pa dito. Baka sa susunod ay matuluyan na ako. He understands her. Tumangot-ango naman siya. Napatingin si Charlie sa kanya. Paano kaya siya nakapunta dito ng tahimik? Tanong ni Ethan sa sarili. I told you, ang magpakita ka sa maraming tao ay delikado. Giit agad ni Charlie na narinig pala siya. Knowing that killer na mukhang determinado talaga na takutin ka, he or she would inflict fear on you. Dahil kung gusto kanyang patayin, malaya na niyang nagawa yun kanina habang busy pa ang mga guard sa labas at nagpapahinga tayong lahat dito sa loob. Halos manindig ang balahibo niya sa isiping nasundan siya ng killer. Get some rest, Melay. Kung gusto mo, doon ka muna sa taas kung natatakot ka dito sa baba. Baling ni Charlie sa kasamahan. Pwede ka magpahinga doon sa silid ko, mas safe doon. Pagkalmado ka na, saka mo nalang isipin ang pag-alis dito. Papapalitan ko na rin lahat ng locks dito, pati sa quarter nyo. Tumango naman ito at umakyat na. Anong gagawin natin, Charlie? Nag-aalalang tanong ni Ethan pagkaalis ni Melay. Leave this place. Sigurado ako na hindi na safe dito. Kinuha nito ang cellphone at nakita niyang may tinawagan to. Siguro, nagre-report sa amo. Pagkatapos ng tawag ay hinarap siyang muli ni Charlie. May darating na chopper dito bukas, Ethan. Susunduin tayo at ililipat tayo sa mas maliit na isla. Next time, hindi ka na pwedeng magdesisyon na hindi mo sinasabi sa akin. Hanggat hindi nahuhuli ang killer mo, hindi ka safe. Kailangan natin mag-ingat. Magpahinga ka na rin at magbabantay lang ako dito sa paligid. Baka nagmamatsyag lang siya sa di kalayuan. Sasamahan kita. Delikado, baka bumalik siya. Nag-aalalang wika niya sa babae. Ethan, sumunod ka sa akin, okay? Magpahinga ka na. Alam ko ang ginagawa ko kaya kaya ko ang sarili ko. This is my fault. Hindi ako naging alerto kaya nasalisihan niya tayo. Umakyat ang dalaga sa 2 palapag. Sumunod naman siya dito.
Nakita niyang tinanggal na nito ang patay na pusa sa labas ng kanyang silid. Ako na bahala dito, Ethan. Get some rest. Maaga pa tayo bukas. Tumalima naman siya at pinanood na lang ang bawat kilos ng dalaga. Nakita niyang aligagarin ito at hindi mapakali. Something was bothering her. Samantala, kinabukasan ay naihatid na sila ng chopper sa bagong isla na nilipatan nila. Pero si Charlie, ang isip ay nasa nangyari pa rin kagabi. Paano nalusutan at napasok sila? Ngayong umaga ay nagdesisyon silang lumipat sa ibang isla. Paano hindi niya naramdaman na may nangyayari sa paligid niya? Pati mga CCTV ay puro naka-off din nang i-check nila. She was distracted about her personal feelings. Hindi niya gusto yon. She was thinking about Ethan, of all people. Hindi niya alam kung bakit. Muntik na tuloy silang mabulilyaso at mapahamak ang kliyente niya. Para kay maestro ay malapit na siyang mabigo. Paano daw napasok ng killer ang bahay na yon? Paano daw nakalampas yun sa kanya? Naisip ni Charlie, she was too focused on her emotions. Tila nakalimutan niya kung bakit nandoon siya sa lugar na yon. Wala siya doon para magbakasyon at magpa-distract sa kliyente niya. Sa kasalukuyan ay nag-aayos sila ng mga gamit nila sa bago nilang tutuluyan. Kagabi ka pa ganyan, hindi ka mapakali. Puna ni Ethan sa kanya. Kanina pa siyang walang imik. Maliit lang ang bahay sa isla na pinagtataguan nila. Iisa lang ang silid. Maliit lang ang sala at karugtong na agad ang kusina. Are you okay with this? Tukoy niya sa bahay. Hindi niya pinansin ang tanong nito. Yes, I'm all good. Hindi naman talaga ako maarte katulad ng iniisip mo. Sorry. Iniisip ko lang na baka hindi ka komportable dito. Pwede naman ako matulog sa sala kung gusto mo. Do you think I would allow that? At ikaw, simula na magkita tayo, wala ka nang inisip na maganda sa akin. Tao din ako marunong masaktan, Charlie. Madrama pang wika nito, pero alam niyang may bahid yun ng katotohanan. I'm sorry if I never gave you the chance na mas kilalanin pa ako. And also, naging pabaya din ako nung nakaraang araw. Mas naging complacent ako sa lugar mo at muntik ka pang mapahamak. I shouldn't let my emotion interfere my work. She was sincere this time. Naisip ni Charlie na kung lagi siyang pinapangunahan ng isip niya, ay hindi gagana ang dynamics nilang dalawa. Mas mabuti pang tanggapin na lang niya ang sitwasyon at hayaan si Ethan na mas kilalanin pa siya. At siya ay kilalanin din ito ng mas maayos. Hindi niya ito kalaban. Magkakampi sila. Ngayon na-realize mo yan. What's next? Nakangiting tanong ni Ethan sa kanya. We can start again. We can be friends actually. Tayo lang ang magkakampi dito. This time, tayo na lang magkasama. What do you mean? I don't know, Ethan. Pero sa tingin ko, there's someone nakasabot ang taong yun sa poder mo. Isipin mo, tinaon niya na day off ng ibang guards at nasa ronda naman ng iba. Tapos pati mga CCTV naka-off. Hindi mo ba naisip na baka meron siyang kasabot sa isla? Napabuntong hininga si Ethan. I don't know. Since wala na ako ron, pinalis ko na kay Dad sa isla ang mga guards na pinadala niya. Yun nating katiwala na mag-asawa na lang doon ang natira. Pinauwi ko na rin ang ibang kasambahay at si Melay kung gusto na niyang umuwi. But I told her, she still can work there kung gusto nila. Masyadong malaki ang isla at bahay. Kailangan ng katiwala ng katulong sa pag-maintain niyon. That's a good start. No worries. Gagawin ko ng mabuti ang trabaho ko. Wala nang ibang tao ngayon dito. Kaya wala na sigurong makakapagturo sa'yo dito. Mas lalong lumapad ang ngiti nito. Handa na naman itong tuksohin siya. Tama, tayo lang dalawa dito. Pwede rin bumuo tayo dito ng sariling pamilya. Magpakarami tayo. Nasisiraan ka na ba? Medyo. Don't start please. Saway niya rito. Biro lang. Okay, promise hindi na kita aasarin. Basta kausapin mo na ako palagi Sabi mo nga tayo na lang dalawa dito. Kaya dapat tayo magkasundo at mag-usap para naman di tayo mapanisan ng laway. Inilahad nito ang kamay. Friends? Yeah, friends. Tinanggap niya ang pakikipagkamay nito at naramdaman niyang pinisil nito yon. Nagpatuloy sila sa pag-aayos ng kanilang mga gamit at pagkatapos ay naghanda sila para sa magiging hapunan nila. Kompleto naman ang grocery doon. Kagabi pa lang nung tumawag siya kay maestro, ay sinabi nitong kompleto na rin naman ang kailangan nila sa bahay na yon. May nagme-maintain din doon kaya nananatiling maayos ang lugar.
Hindi niya alam kung parte pa rin yun ng ari-arian ng mga Montemayor. Marunong ka palang magluto? Tanong ng binata sa kanya habang naggagayat siya ng karne ng baboy. Oo, pero hindi ko alam kung masarap. When did you realize that you wanted to do this, Charlie? Ang maging isang agent? Maya-maya ay formal na tanong sa kanya ni Ethan. It's more personal. Ulila ako. Hindi ko nakilala ang mga magulang ko. Si Maestro, siya ang umampon sa akin, and he trained me to become an agent. I saw this opportunity para protektahan ng sarili ko, dahil alam ko na at the end of the day, mag-isa lang ako lagi. Gusto ko naman ang trabaho ko at nag-e-enjoy ako, lalo na kapag may natutulungan ako at naisasalbang buhay laban sa mga mapang-abuso. You don't have plan to retire? Pahabol na tanong nito. This is my last mission. After this, aalis na ako ng agency. I wanted to start a new life, malayo sa mga tao, yung tahimik at payapa. Hindi niya alam kung bakit sinasagot niya ang bawat tanong ni Ethan, pero pakiramdam niya ay iyon lang ang paraan para magkaroon din siya ng katahimikan para sa sarili niya. Ikaw, aside from that high and mighty CEO, kamusta ka? Siguro ang dali ng buhay niyo, no? Nakahanda na ang lahat para sa'yo. Kikilos ka na lang. Even if you don't want to work, kaya niyo pa rin mabuhay. Just like now, kahit hindi ka pumasok sa trabaho, you have employees to work for you. That's true. Hindi ko ikakailayan. I'm grateful for what I have. Sa pamilya ko at sa mga kapatid ko. We are not perfect, pero hindi kami masamang tao. It's just that I was born in this family. Pero natutuhan ko ngayon na lahat ay temporary lang. After ng sunod-sunod na mga insidente sa buhay ko, naisip ko na kayang mawala sa isang iglap ng lahat ng meron ako kung hindi ako mag-iingat. Kahit noon ba ganyan ka na? Nagtatago kapag may problema? No. Kung gaya lang ako noon na basagulero at walang pakialam sa ibang tao, kayang-kaya ko makipagsabayan sa nananakot na yun sa akin. Pero hindi eh. Iniisip ko na rin ang pamilya ko ngayon at ang mga taong umaasa sa pamumuno ko sa kumpanya. Funny that I found my purpose while running to save my life. It's not because I'm a coward. That's why I chose to hide. It's because I value my life and I don't want my family to get worried. Anitong tila malalim na ang iniisip. You said you found your purpose. Ano naman yun? To cherish everything, every day. Money can move everything. Pero mas mahalaga pa rin ang pagpapahalaga mo sa bawat bagay na meron ka ngayon. And now is important. Hindi kahapon at hindi bukas. Ngayon ang mahalaga. Makahulog ang wika ni Ethan sa kanya. She was impressed. It seems that he is deeper than she thought. He has wisdom. Masaya siya na hinahayaan niyang buksan ang sarili niya para dito. Anong gagawin mo pagkatapos natin dito? Tanong pa ni Charlie. Habang nag-uusap sila ay tuloy ang ginagawa niya. Isinalang na niya ang karne upang gawing adobo. Pursue someone. You have someone waiting for you in Manila? Bakit disappointed siya? Pero hindi na yun nakapagtataka. Gwapo at mayaman to. Sigurado siyang marami itong babae. Kilalang negosyante ang mga Montemayor. Lahat na yata ng negosyo ay meron ng mga to. Malls, condominiums, banks, and telecommunications, even electric distribution ay hawak din ng mga ito. Kaya hindi na nakapagtataka na may nagtatangka sa buhay ng taong to. Ngumiti lang si Ethan na makahulugan. Hindi pa niya alam ang nararamdaman ko sa kanya. Pero pagkatapos nito, ipapaalam ko sa kanya nararamdaman ko. Anito. Well, good luck on that, Ethan. All is well that ends well. I hope so. Hingi ako ng tips sa'yo paano siya paibigin. Ginawa mo pa akong si Papa Dudut. Pero I'll try. Maya-maya okay na tong niluluto ko. Magsaing ka naman para matuto ka. Turuan mo ako. Natawa siya. Hindi talaga lahat ng bagay ibibigay ng Diyos sa'yo. Pagsasaing lang hindi mo pa magawa. Paano mai-impress sa'yo ang babae niyan? By giving expensive gifts? Hindi lahat ng babae materialistic, Ethan. Mas gusto namin yung lalaki na ma-effort at maalaga. Kaya bago ka magtapat sa gusto mo, pag-aralan mo muna ang pagsasaing. Kumuha siya ng bigas at inilagay sa kaldero at tinuruan niya ito kung paano magsaing. Hindi niya alam na mag-e-enjoy siyang magturo sa bilyonaryong to. At hindi rin niya inasahan na sa loob lang ng ilang oras ay magiging magaan ang loob niya dito. Tama nga ito.
Siya lang ang naglalagay ng pader at ayaw makihalubilo sa iba. Pwede naman pala maging ganito kabukas dahan-dahan. Pagkaluto ng sinaing ay kumain sila kaagad. Maya-maya ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Pagkalipas ng ilang minuto ay nawalan ng kuryente sa buong bahay. Sinundan yon ng malakas na kulog at kidlat. Napansin ni Charlie si Ethan. Tahimik lang ito sa gilid ng kama. Nakaupo, parang hindi makakilos sa kinauupuan. Hindi ka ba okay, Ethan? Puna niya dito nang makalapit siya at isara ang pinto. Sinigurado niyang nakalak yun. Ang ilaw nila ay mula lang sa flashlight ng kanilang cellphone. Kumidlat, nakita niyang napapiksi si Ethan. I'm sorry. Ganito talaga ako kapag sobrang dilim. Sabi nito sa kanya. I know. No worries. I won't leave you. Nandito lang ako. Pwede ka nang mahiga. At tubili man ito mahiga ay sinunod naman siya. Binigyan niya ito ng kumot. You can tell me anything, Ethan. Makikinig ako. Baka sakaling babawasan yung takot mo kung magkukwento ka. Pagbubukas niya ng paksa para mawala ang takot nito. Nakaupo siya sa tabi nito. Malaki naman ang kama kaya luwag na luwag sila. Anong sasabihin ko? All your fears. Sa nagsimula yan. Alam ko lahat ng nakikita ko sa iyo ngayon ay may pinagmulan. Mahabang patlang ang namagitan sa kanila bago ito nagsalita. When I was a kid, dahil nga marami kami magkakapatid, hindi kami lahat kayang alagaan ng mami ko. I used to sleep alone in my room. At tanging ang yaya ko lang ang kasama ko. Nasa elementary ako nun. I'm so comfortable with her that I treat her like my real mother. But she did something to me. Minolestya niya ako. He paused. Tila may naalala itong hindi maganda, pero pinilit nitong magpatuloy. Every time she turns off the light, may ginagawa siya sa akin. She's a monster. My parents fired her after a month dahil noon lang ako nagkalakas ng loob na magsumbong. Lagi kasi niya akong binabantaan na papatayin niya sina mommy at daddy. Katulad ng unang beses na makita niya itong takot na takot, ramdam niya ngayon ang paghihirap nito. Alam ni Charlie na natanggal man ang kasambahay na yon, pero ang dulot nitong sa batang si Ethan ay hindi kailanman mawawala. Ang bigat niyon ay mananatili at mananatili dito. Kahit sabihin pa na nakalimutan na, ngunit sa mga gabing katulad nito ay nabubuhay muli iyon. Lalo na at wala sa pamilya na lugar ang lalaki. She will never come back again, Ethan. You're safe now. Pangaalo niya rito na tila binalot ng trauma ng mga sandaling yon. Hindi niya alam kung anong sumapi sa kanya, ngunit niyakap niya ang binata. He was like a kid. Nakikita niya dito ang batang Ethan, takot sa dilim at puno ng trauma. I always feel alone, Charlie. Kahit na siguro nakahiga ako sa pera, pakiramdam ko, palagi ako nag-iisa. Malungkot na wika nito. You're not alone, Ethan. Nandito ako. Hindi ako aalis. Thank you, Charlie. Naramdaman niyang tila huminahon ang paghinga nito. Can you tell me your story too? I want to know more about you. Doon siya napatigil. Handa na ba siyang ibahagi sa ibang tao ang kwento niya? Pero kung nakaya ni Ethan na ibahagi ang madilim na yugto ng pagkatao nito, sino siya para ipagkait dito ang kwento niya? Siguro nakatulong ang tunog ng ulan at ang kadiliman na nakapaligid sa kanila para buksan nila ang kanilang madilim na nakaraan. Huminga siya ng malalim bago nagdesisyon na magbahagi dito ng kwento. 2 taon na nakakalipas, muntik na akong ikasal. Pagsisimula niya. What happened? He was killed in a mission sa Mexico. That was his last mission also. That time nagpapahinga na rin ako sa trabaho. We're ready to start a new life. Pero binawi siya sa akin. Tila may mabigat na dumagan sa kanyang dibdib. She can still remember Zeke. His smile, his warm embrace, and his lovely voice. For her, he is still alive. Only in her subconscious mind, in her lonely heart. I'm sorry. It must be very hard for you. Kinuha nito ang kamay niya at hinawakan na mahigpit. Sobra. Walang araw na hindi ko siya iniyakan. Walang araw na hindi ko sinisisi ang lahat kung bakit kailangan naming umabot sa ganito. Sinisisi ko ang Diyos kung bakit kailangan pa siyang ibigay sa akin kung babawiin lang din naman. Biglang bumuhos ang lahat ng emosyon. Hindi niya namalayang binubuksan niya ulit ang mga sugat ng nakaraan. Pagkalipas ng 2 taon, ngayon lang siya ulit umiyak. Sobrang bigat ng dibdib niya. Akala niya nakalimot na siya, pero hindi pa pala. Nasanay lang siya na wala si Zeke, pero hindi pa siya nakakalimot.
I don't know how to ease the pain. Pero pwede ba kitang yakapin, Charlie? Yes, please. Ang mga yakap nito sa gitna ng kadilimang yon ay tila maliit na siwang mula sa liwanag. Comforting, but it felt real. Ramdam niya ang sakit sa puso niya, dala ng pangungulila sa taong wala na. Ngunit sa mga sandaling yon, ramdam naman niya ang init na bigay ng yakap ni Ethan. Sa gitna ng kadiliman, ng kulog at ng ulan, dalawang pusong sugatan ang pinagsama para paghilumi ng isa't isa. Parehong hindi pa nakakalaya. Nakatulog silang yakap ang isa't isa. Lumipas sa mga sumunod na araw, things went well between them after that emotional night. Pareho nilang naramdaman na naging magaan ang kung anumang nasa pagitan nilang dalawa. Hindi ina-expect ni Charlie na pagkatapos ni Zeke, mayroong isang lalaki na muli niyang papapasukin sa buhay niya. Ethan was unexpected, but she was glad she let him in. Nakita niya kung gaano ito ka-genuine sa kanya. Sa kasalukuyan ay nasa dalampasigan silang dalawa. Dahil walang magawa at parehong bored ay pinili nilang tumambay sa tabi ng dagat. Doon din sila kumain kanina. Nag-ihaw sila ng isda at pusit. Ang ganda ng sikat ng araw, hindi masakit sa balat. Wika ni Charlie. Magkatabi silang nakaupo sa buhangin. Mas maganda pala sa babae kapag natural beauty, no? Walang makeup. Anito habang nakatitig sa kanya. Napatingin siya dito. Baka matunaw ako niyan. Sobrang OA mo. Hindi siya sanay sa compliment. Pero si Ethan, walang araw na hindi siya pinupuri. Lagi itong may dalang words of affirmation. Totoo naman ang sinasabi ko. Ayaw mo lang kasing maniwala sa akin eh. Usually, Charlie, how to win a girl's heart? Bakit akong tinatanong mo? Imposible naman na hindi ko pa nagkaka-girlfriend sa mukha mong yan. Hindi, what I mean is, how to really win their heart. I know ligaw is one thing pero yung tinutukoy ko ay pang matagalan. I hang out with girls pero hindi lagi nagtatagal. Dahil feeling ko, lagi na lang may kulang sa relasyon namin. I don't know, maybe ako rin siguro minsan na may problema. Akala ko ba pagbalik natin sa Manila may ipaperso kang babae? Saka maalam ka na magsaing at mag-adobo, papasa ka na siguro ron. May kirot sa puso nang sabihin niya yon. At nag-iinarte ka pa dyan? Wala naman sa plano bang love life na yan, Charlie? Kaya umayos ka? Saway ng sarili niya sa kanya. Meron nga, and I think I found it something na hinahanap ko sa iba. Kaya nagpapaturo ako sa iyo kung paano makuha ang puso niya. Dahil hindi pwede na hindi niya ako magustuhan. Mukhang tinamaan ka talaga ah. Nakangiti niyang wika. Nakikita niyang nangingislap ang mga mata nito. Naiisip siguro nito ang babae na yon. I am. Kaya please turuan mo ako o magbigay ka ng tips. Babae ka naman eh. Kaya alam mo kung anong gusto ng makakapwa mo babae bukod sa dapat maalam magsaing. Kunwari ay nag-isip siya. Siguro just be yourself. Ikaw naman mismo magaan ang personality mo. Hindi ka naman mahirap mahalin. Ngumiti si Ethan sa kanya. Bahagya pang umisod papunta sa kanya. Talaga? Kahit ikaw, kaya mo ako mahalin? Bakit napunta sa akin? Bigla siyang nailang sa mga titig nito. Sabi mo hindi ako mahirap mahalin. E di pati ikaw naiisip mo rin na hindi talaga ako mahirap mahalin. E di mahal mo na rin ako? Sira ka. Siyempre hindi ako kasali doon. Hindi kita type. At isa pa, magkaibigan tayo, di ba? Nalukot ang mukha nito. Paano ako maniniwala sa'yo na hindi nga ako mahirap mahalin? Kung ikaw mismo, hindi mo ako kayang mahalin. Aba, bakit naman sa akin nakadepende ang desisyon na yan? Baka nga, hindi talaga ako lovable, Charlie. Kunwari ay nalungkot ito. Huwag ka nga umarte, hindi bagay sa'yo. At oo na, madali kang mahalin. Kahit ako, mahal kita. As a friend. Kanda utal-utal siya sa mga sinasabi niya. As a friend? Oo, ano ba dapat? Eh ibang babae naman ang gusto mo. Nababaliw ka na yata. Makaligo na nga. At tumakbo siya papunta sa dagat. Baka mahalata pa ni Ethan na pulang-pula na ang buong mukha niya. At baka mahalata rin ito na inaasam niyang sana siya na lang ang babaeng yun. Kahit alam niyang kabaliwan ang ideyang naiisip niya. Sa kabilang dako, nakatingin lang si Ethan sa tumatakbong si Charlie. Nang makarating ito sa dagat ay tila bata itong naglalaro doon. If you only knew. Anya sa sarili habang nakangiti at nakatingin dito. Kumaway pa ito sa kanya nang mapansin itong nakatingin siya. Kung alam lang nito na ito ang babaeng tinutukoy niya. He had been dating for ages.
iba-ibang babae. Pero kay Charlie lang niya nasabi ang madilim na kahapon niya na hindi niya masabi sa iba. Para sa kanya, Charlie is a safe space. Someone he can tell his story without thinking kung i-judge ba siya o hindi. At yun ang nahanap niya dito na hindi niya mahanap sa iba. Dati, he's very conscious sa kung sino siya at ano ang dapat niyang ikilos. Pero dito, he can be whatever he want. Biglang umahon sa tubig ang dalaga. Hindi ka maliligo? Tanong nito habang papalapit sa kanya. No, I'm good. Makita lang kita na masaya, okay na ako. Ano ka, tatay ko? Dami mong hirit, iba naman ang gusto mo. Perfect time, Charlie. Malalaman mo din na ikaw ang gusto ko. Sa ngayon, tatapusin ko muna tong problema natin. Wika niya sa kanyang isip. Nagsiselos ka naman eh. You love me as a friend lang naman, di ba? Kung sinabi mo sa akin kanina na you love me as I am, di ba ka ikaw na ang gusto ko ngayon? Daming sinasabi, maligo ka na nga, naaamoy na kita dito. At sinabuyan siya nito ng tubig dagat saka mabilis na tumakbo. Habang tumatakbo ay naririnig pa niya ang tawa nito na madalang niyang marinig. Lagot ka sa akin. Hinubad niya ang damit at sinundan ito. It was a good day. Ramdam niya ang kalayaan na matagal na niyang hinahanap. Sa lang yon at kay Charlie niya lang pala matatagpuan. Samantala, kinagabihan ay nakatanggap ng tawag si Charlie mula kay Maestro. Maybe in 3 days you can go back here, Charlie. Boses yun ni Maestro na nasa kabilang linya. Hati ang damdamin niya sa natanggap na balita. May mga lead na po ba tungkol sa nagbabanta kay Ethan? Yes, we've got info na hindi ko pwedeng i-disclose dito sa tawag natin. But I can assure you that we are getting there. Everything is positive. Nakahinga ng maluwag ang dalaga sa balitang dala ni Maestro. Napatingin siya kay Ethan na nakikinig sa kanya. Thank you, Maestro. You're welcome. Mag-iingat kayo dyan. Wika ni Maestro bago mawala sa kabilang linya. May good news ba? Nakangiti ka eh. Tanong sa kanya ni Ethan. May mga leads na sila sa taong nagbabanta sa'yo at positive sila sa kanilang investigasyon. Makakauwi na tayo, Ethan. Anya na pinipilit ngumiti. Thanks God, matatapos na din to. Nakita niyang tila nabunutan ng tinik si Ethan. After everything, parang makakatulog na tayo ng maayos ngayon. Saad niya at nagsimula ng mag-ayos ng kanyang matutulugan. Sana lang ay maging maayos na lahat. I can't wait to go home. Hindi nito itinago ang excitement sa tinig. Dahil dun sa babaeng niligawan mo ba yan? Hindi niya napigilang maging sarkastiko. Why does it seem to me like you sound jealous? Amused na wika ni Ethan. No, I'm not. Good night na nga. Defensive niyang wika. Bumalik ang inis niya kay Ethan. Bakit nga ba pakiramdam niya nagsiselos siya? Baka naman nasisiraan na lang siya ng bait. Kailangan na rin talaga nilang makauwi at kung ano-ano na ang naiisip niya. Natuto na rin siyang magselo sa wala. Good night to Charlie. Kahit hindi niya nakikita ang mukha ni Ethan, ay nararamdaman niyang nakangiti ito. Pinilit niyang makatulog agad. Mabilis naman siyang dinalaw ng antok. Pero ilang oras pa lamang ang nakakalipas ay ginising siya ng mainit na pakiramdam. Dinaman niya ang kanyang noo at tagaktak na ang pawis niya. Nakaamoy siya ng tila na susunog. Pagmulat niya ng kanyang mga mata ay nakita niyang napapaligiran na sila ng apoy. Shit! Ethan! Ethan, gising! Niyugyug niya ang binata at mabilis itong nagmulat ng mata. Napamura din ito nang makitang nagliliyab na ang kanilang paligid. Oh God! Mabilis silang bumangon. Mabilis niyang kinuha ang kanilang mga cellphone at ang baril niya sa ilalim ng kanyang unan. Nagliliyab na ang apoy sa bala, pero wala silang choice ni Ethan kundi sigurin yon para lang makalabas ng bahay. Mabibilis ang mga kilos nila. Hawak-hawak niya ang kamay ng binata. Sinipa nito ang pinto na nakaharang sa kanila. Buti na lang at hindi ganoong katibay ang rest house na yon. Gawa lang sa light materials kaya madaling nagbukas ang pinto sa ilang sipa lang. Nang tuluyan silang makalabas ay sinundan yon ng malakas na pagsabog mula sa loob. Malamang ay tangke yun ng LPG at ilang appliances sa loob. Pareho silang tulala habang nakatingin sa nasusunog na bahay sa hindi kalayuan. Ramdam niya ang panlalamig at panginginig ni Ethan. Nasundan na naman tayo. I thought we're already safe coming from your boss. That's what I thought too, Ethan. Pero paano niya nalaman na nandito pa tayo? Nagtatakang tanong niya.
Nanginginig si Ethan ng mga sandaling yon. Mahigpit niyang niyakap ang lalaki. It's okay, we're safe. Yun ang mahalaga. Habang yakap ang binata ay may nakita siyang tila anino sa di kalayuan. Teka lang, stay here. Agad siyang kumalas kay Ethan. Saan ka pupunta? I said dyan ka lang. Ani at mabilis siyang tumakbo papunta sa gilid ng bahay. Nakita niyang doon papunta ang anino na nakita niya. May mga malalaking puno doon at papunta sa kasukalan. Naging alerto ang bawat kilos ni Charlie. Hawak niya ang baril at nakikiramdam siya sa paligid. Nakarinig siya ng mga kaluskos. Alam ko nandito ka. Labas! Wika niya at itinutok ang baril sa kung saan. May mga yabag na kumilos mula sa kanyang unahan at lumabas doon ng anino saka mabilis na tumakbo. Mabilis niyang naiputok ang baril, dahilan para matigilan at matakot ang tumatakbong anino. Ang sunod na putok nito, pupunta na sa bungo mo. Huwag ka nang magtangkang tumakas. Sigaw niya sa nakatigil na anino. Nakataas ang mga kamay nito. Charlie! Tawag ni Ethan sa likuran niya, dahilan para lumingon siya dito. Isang mabilis na kilos lang ay nakita niyang ibinaba ng anino ang kamay nito at binunot ang baril saka agad na ipinutok. Tinamaan siya sa kanyang balikat, ngunit naging maagap din siya. Agad niyang naiputok ang kanyang baril at nakita niyang tinamaan sa tagiliran ng anino. Napaluhod ito. Kinuha niya ang pagkakataon na yun para paputokan ulit ito sa balikat. Pero napaluhod na rin siya dahil naramdaman na niya ang hapdi sa kanyang balikat gawa ng tama ng baril kanina. Charlie! Puntahan mo ang killer, Ethan. Bilis! Baka makatakas! Sigaw niya, ngunit siya ang unang nilapitan nito. Puntahan mo sabi ang killer. May tama ka, Charlie. Okay lang ako. Please lang to. Ito ang baril. Puntahan mo na ang killer. Tinamaan ko siya ng 2 beses. Siguraduhin mo na wala na siyang malay. Stay alert. May baril siya. Kaya mo yan, Ethan. Alam kong madilim. But this time, you have to face your fear, okay? Sinunod naman siya ni Ethan kahit na nag-aalinlangan nito. Sinubukan niyang tumayo at sinundan ng binata. Iniinda niya ang sakit. Nakahandusay na lang ang anino at nakita nilang habol na nito ang paghinga. Nilapitan ito ni Ethan at tinanggal ang nakatakip sa mukha nito. Laking gulat niya nang makilala yon. Maestro? Hindi makapaniwalang bulalas ni Charlie. Ngumisi lang ito. May dugo na umagos mula sa bibig nito. Isang pagkakamali na ikaw ang pinadala ko dito, Charlie. Ang sabi lang nito. Anong ibig sabihin nito? You know this person? Nagtatakang tanong ni Ethan. Tumango si Charlie. Ngumisi naman si Maestro. Alam mo ba, Montemayor, na ang dating kasambahay niyo na nang molest sa'yo, kakambal ko. Gusto mo bang malaman ko anong ginawa ng magulang mo sa kanya? What do you mean? Wala ka palang alam. Tinakot lang naman nila ang kakambal ko. Hanggang sa nagpakamatay siya. Nakita ko kung paano mabuhay sa takot ang kapatid ko. Kung paano siya unti-unting pinatay ng magulang mo. Gusto kong ganun din ang mangyari sa'yo. Pwede naman kitang patayin una pa lang. Pero mas gusto ko yun na mabuhay ka sa takot. Gaya ng sinapit ng kapatid ko noon. Sumuka ulit ito ng dugo. Akala ko ba naghahanga tayo ng katarungan, Maestro? Singit ni Charlie. Hindi mo rin alam kung anong pinagdaanan ni Ethan, kung anong naging epekto ng ginawa ng kapatid mo sa kanya. She was sobbing now. Looking at his mentor, pakiramdam niya ay nagkamali din siya. Buong buhay niya ay tinuruan siya nito na ang katarungan ay hindi dapat nilalagay sa sariling kamay. May due process ang lahat, pero ito mismo ang sumuway nun. Hindi niya maarok sa isip kung paano ito humantong sa ganito. Hindi pantay ang mundo, Charlie. Kahit anong pilit kong kalimutan ng lahat, pero hindi ako matahimik. Ito lang ang paraan ko para manahimik na. Labis-labis ang respeto at paghanga ko sa iyo, Maestro. Pero bakit ganito ang naging paraan mo? Alam mong nagkamali din ang kakambal mo. Dapat sana inila mo rin ang naging dulot niya sa naging biktima niya bago ka gumawa ng hakbang. Pasensya na, Charlie. Nadala ako ng galit ko at hindi na nakapag-isip. Sa tuwing nakikita ko ang pamilya ng lalaking yan, wala akong ibang gusto kundi ang maiganti ang kakambal ko. Pero alam mo bang hanggang ngayon, dala-dala pa rin ni Ethan ng trauma dahil sa ginawa ng kakambal mo? Bata lang si Ethan noon at wala siyang alam kundi ang magsumbong sa magulang niya. Alam kong mali ang naging paraan ng magulang niya sa pagganti sa kapatid mo. Pero sana alam mo rin na agrobyado ang anak nila.
Kaming mga kinupkup mo, hindi ba't pinoprotektahan mo rin palagi sa mga bully sa amin? Nang namatay si Zeke, itinuro mo rin sa akin na alisin ko sa puso ko ang galit. Pero ikaw pala tong mas mabigat ang bitbit sa loob mo. I'm sorry, Charlie. Na-disappoint ko kayo. Lalo ka na. Pero this is the only way I could do para maibsan ang galit ko sa magulang ng taong yan. Maestro, walang kasalanan si Ethan. Biktima siya ng kapatid mo. Alam mo yan. Wala na akong pakialam. Ang mahalaga ay naiganti ko ang kakambal ko. Maestro? Tanging nasambit niya. Pero sadyang nagkamali ako. Pagod na ako, Charlie. Sorry. Mabuhay ka gaya ng plano mo. Huwag mo akong tularan. Patawad ko na damay ka sa mali kong desisyon at galit. Anito sabay ipinikit na ang mga mata. Napaiyak siya. Naramdaman niya si Ethan sa kanyang tabi. Lumiwanag na ang buwan kaya mas kita niya ang kaawa-awang kalagayan ng kanyang maestro. May sugat ka. Baka mapano ka, Charlie. Hindi ko alam, Ethan. Napatay ko ang taong itinuring kong ama at pamilya. Pero mali ang ginawa niya. Hindi ko na alam. Hindi ko alam. Mas masakit pa sa kanyang sugat ang nararamdaman niya ngayon. Ginawa mo lang ang tama, Charlie. Let's go now. Tumawag tayo ng mga pulis para ma-rescue tayo dito. Sinulyapan niya ang walang buhay na katawan ni Maestro. Ang mali, kailan may hindi magbubunga ng tama. Paalam, Maestro, at maraming salamat sa lahat. Hindi ko alam na nabubuhay ka pala sa galit sa kabila ng kabaitan mo sa mga gaya kong batang lansangan. Kung binahagi mo lang sana sa akin ang nararamdaman mo, hindi sana naipon ng puot dyan sa puso mo. Baka naisalba pa kita. Patawad kung ako ang naging dahilan ng pagkawala mo. Alam mo, mahal kita bilang tatay ko. Hindi na magbabago yun. Yumuko siya at nagpaalam sa katawan nito. Napatingin siya sa nagliliyab na bahay. Katulad niyon ay parang tinutupok din ito ang lahat ng pananaw niya laban sa kanyang dating mentor. Pero hindi niya ito huhusgahan. Ngunit hindi rin niya palalampasin ang maling ginawa nito. After all, ang lahat ng nagkakasala ay kailangang magbayad. Pagkatapos ng engkwentro na yon ay dumating kaagad ang chopper na magre-rescue kina Charlie at Ethan. Dinala kaagad si Charlie sa ospital upang magamot ito. Mabuti na lang at hindi malalim ang kanyang sugat. Daplis lang ang kanyang tinamo. Ang katawan naman ni Maestro ay binalikan din ng mga otoridad pagkatapos silang maihatid sa Maynila. Si Ethan ay kasama na ng pamilya nito. Hindi na sila muling nagkausapan ng binata pagkarating nila sa Manila dahil nagkahiwalay na sila kaagad. Nakaabang na kasi ang pamilya nito, habang siya naman ay inaabangan na ng ambulansya at doktor. How are you? Si Hokyo na isa sa mga kasamahan nila sa agency. Kausap niya ito sa telepono. Nalaman ko kung ano nangyari. You don't have to blame yourself, Charlie. Ginawa mo lang kung anong tama. Hindi ko pa rin maiwasang malungkot, Hok. He's like a father to me. To us. Pero yun ang pinili niyang landas. I know. Kaya pala, kahit saan kami magpunta ni Ethan ay parang lagi nakasunod ang killer. Yun pala ay si Maestro mismo ang may pakana ng lahat ng yun. I don't have regrets, Hawk. Kahit ako ay balak pang idamay ni Maestro, naawa lang ako sa kanya. He could have done better. Sayang lang na sa ganoon lang natapos ang lahat. I know, but his legacy will remain. Magpagaling ka agad, Charlie, and start your new life. You deserve better. Salamat, Hawk. I'll see you around. Nakatingin lang siya sa kawalan pagkatapos nilang mag-usap ng katrabaho na kaibigan na rin niya. Pwede na siyang umalis dahil okay na din naman siya. Ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. May hinihintay siya, pero hindi na rin siguro darating pa si Ethan. Ano bang aasahan niya? Hindi ba't nilinaw naman ng binata sa kanya na may naghihintay na dito? Siguro, hanggang doon lang talaga, Charlie. Tapos na ang mission mo. Tapos na rin ang ugnayan yung dalawa. Start a new life. Gaya ng nasa plano mo. Wika niya sa kanyang sarili at tumayo. Nagpa-discharge na siya sa ospital dahil okay naman na siya. Naghanap siya ng sasakyan pauwi sa kanyang apartment. Bukas makalawa ay uuwi na siya sa farm na nabili niya. Doon ay sisimulan na niya ang kanyang buhay. Hindi niya napigilang maging emosyonal. Sana man lang ay nakapagpaalam siya kay Ethan. Pero mabuti na rin siguro yon, dahil baka mas lalo lang siyang mahirapan na magpaalam dito. Samantala, mabilis ang mga hakbang ni Ethan papunta sa ospital kung nasaan si Charlie. Dinala na muna siya ng magulang niya sa presinto para kaunan ng statement.
Sinabihan niya ang mga ito na siya na lang ang magpapaliwanag ng lahat. Dalhin na lang sa ospital si Charlie dahil kailangan magamot agad ang dalaga. Sa isip niya ay susunod na lang siya dito. Marami siyang gustong sabihin kay Charlie, pero pagdating niya doon ay nanlumo siya. Miss, saan po yung pasyente na dinala dito kanina? Kasama ko yun eh. Yung matangkad na babae na may tama ng baril sa balikat. Okay lang ba siya? Si Ma'am Charlie po. Umalis na po, sir. Opo, okay lang po siya. Hindi po gaanong malalim ang sugat niya, kaya pagkatapos pong malinisan at gamutin, dinischarge na po namin kaagad gaya na rin ang gusto niya. Napamura siya. Kanina pa ba siya nakalis? Kanina pa po eh. Parang nagmamadali din po siya kaya may nadali din namin ang paglabas niya. Any information kung saan siya tutuloy? Wala po siyang sinabi, sir eh. Pangalan lang po talaga ang iniwan niya. We offer na ihatid siya sa bahay niya dahil nga po nag-iisa siya. Pero tumanggi po siya. Kaya na raw po niyang magbiyahe kahit mag-isa. Ganun ba? Sige, salamat. Agad na lumabas ng ospital si Ethan at nagbabaka sakaling maabutan pa niya si Charlie sa labas. Ngunit wala na doon ng dalaga. Frustrated na napahilamo siya sa kanyang muka. Paano pa niya ito makikita? Kahit ang uncle niya na kaibigan ni Maestro ay walang files ni Charlie. May tinawagan siyang isang kaibigan. Pare, can you do me a favor? Pwede ko bang ipahanap sa'yo yung Charlie Smith? Oo, babae yan o lalaki pare? Babae. Wow, mukhang iba na yan ah. I need to talk to her pare. Pakihanap naman siya oh. Kung anong address niya. I need her information ASAP. Sure pare, ako bahala. By tomorrow morning, makukuha mo na agad ang information tungkol sa kanya. Salamat pre, maaasahan ka talaga. At pinatay na niya ang tawag. Iyon din ang kaibigan nila na naghanap kay Andrea nung umalis ang nurse ng kanyang kapatid. Subok na ito na magaling kaya kampante siya na mahahanap nito si Charlie. Bumiyahe na lang siya pauwi sa kanila. He was exhausted. Pakiramdam niya ay sobrang bilis ng mga pangyayari. Pero hindi naman yun mahalaga dahil mas mahalaga pa rin na makausap niya si Charlie at masabi niya dito kung ano nga ba ang kanyang tunay na nararamdaman. At alam niyang kailangan siya ni Charlie ngayon. She's mentally fucked up. Alam niyang shocked pa din ito sa mga kinalabasan ng pangyayari. Kailangan siya nito. And I need her too. Hindi ko na alam kung ano pa magiging buhay ko kapag hindi ko siya nakasama ulit. Because for the first time in his life, he fell in love. Sinabi na rin niya sa mga magulang niya ang tungkol kay Charlie. Suportado naman siya ng mga ito kaya hinayaan siyang balikan ang dalaga sa ospital. Samantala, naging busy si Charlie sa mga nakalipas na araw. Aalis na siya sa dating apartment nila ni Zeke. Inaayos na niya ang mga gamit niya. Yun na ang huling pagkakataon niya doon. Marami rin siyang alaala sa lugar na yon. Sila ni Zeke. Pero kailangan na niya yung pakawalan at magsimulang muli. Maraming salamat sa masaya at malungkot na alaala. Dala ang kanyang maleta ay nilisan na niya ang kanyang apartment. Ngunit paglabas niya ay nakita niyang nakatayo sa labas niyon si Ethan. Tila nag-aabang to sa kanya. Ethan? Anong ginagawa mo dito? Bahagya lang itong humiti. Di ba sabi ko sa'yo, pagkatapos ng lahat ng problema ko, ipoperso ko yung babaeng gusto ko. Biglang uminit ang ulo niya. Talagang yun pang ipapabaon ng lalaki sa kanya. Ano naman ang kinalaman ko dun? Kung nagpapatulong ka sa akin sa babaeng yon, hindi kita matutulungan. Aalis na ako, Ethan. Busy ako at maraming ginagawa. Hindi naman ako magpapatulong eh. Oh, ano pang sadya mo dito? Tapos na ang trabaho ko sa'yo. Kung aalukin mo ka ng trabaho, sorry, hindi na ako tumatanggap ng trabaho ngayon. Doon ka na lang dumiretso sa babae mo. Kaya nga nandito ako eh. Ano? Dahil ikaw ang babaeng gusto kong i-pursue, Charlie. Humakbang ito papalapit sa kanya. Hindi niya magawang kumilos pagkatapos marinig ang sinabi nito. Huwag mo nga akong biruin ng ganyan, Ethan. Sa tingin mo ba, nagbibiro ako? I love you, Charlie. Sa maikling panahon na nakasama kita, naging sigurado ako na ikaw ang babaeng gusto kong makasama sa habang buhay. Pero Ethan, malayong-malayo tayo. Magkaibang mundo na ginagalawan natin. Gusto man niya ang naririnig mula kay Ethan ay marami siyang alinlangan. Isa pa, boss ko ang nagtangka sa'yo. Boss ko ang natatay-tatayan ko. Hindi naman yun ang mahalaga eh. Ang mahalaga, alam ko kung anong nararamdaman mo. Dahil handa akong tawirin ang sinasabi mong magkaibang mundo natin. Sabihin mo lang na mahal mo rin ako. Baka naguguluhan ka lang. Nasanay ka lang na lagi ako ang kasama mo.
Kaya akala mo gusto mo ko. Hindi kayang iproseso ng isip niya ang sinasabi nito. Masyado siyang overwhelmed at hindi niya alam kung anong sasabihin kay Ethan. I want to ask you, Charlie. Do we share the same feelings? Gusto mo rin ba ako? What if hindi? Then gagawin ko lahat para magustuhan mo ako. Gagawin ko lahat para maging lalaki na karapat-dapat sa'yo. Pursigidong wika nito. Natatakot ako, Ethan. Baka masaktan lang ulit ako. It's part of loving someone, Charlie. Sino bang hindi nasaktan na nagmahal? Lahat naman siguro naranasang masaktan. Pero ang maipapangako ko sa'yo ay mas maraming araw na mararamdaman mong mahal kita kaysa sa araw na pakiramdam mo nasasaktan ka. Parang musika sa pandinig niya ang sinabi nito. Oh, Ethan. Niyakap niya ang lalaki gamit ang isang kamay dahil nakabenda pa yon. Umiyak siya habang yakap-yakap ito. Napapagod na ako mag-isa. Napapagod na ako laging ako lang. Napapagod na rin ako masaktan. Pasukuno talaga ako kung hindi ka lang dumating. Mahigpit siyang niyakap ng lalaki. Anong ibig sabihin ng yakap na to? I love you too, silly. Natatakot lang akong umamin dahil baka mangyari na naman ulit ang nangyari noon. It won't happen again, Charlie. I promise. Basta magtiwala ka lang at tanggapin ako sa buhay mo. I trust you, Ethan. Sa sobrang tagal ng panahon, ngayon lang ulit ako nagtiwala sa isang lalaki. I can see how genuine you are. At doon ako nahulog. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi ka mahirap mahalin. I know. Todo deny ka pa. At ikaw din, Charlie. Hindi ka rin mahirap mahalin. Alam ko naman na maskara mo lang yung tapang mo at pagsusuplada. Pero deep inside, alam ko kung gaano kabusilak ang puso mo. She can feel his love towards her. Kumalas sa pagkakayakap si Ethan at siniil siya ng halik. Malugod niyang tinanggap ang halik nito at damang-dama niya ang pagmamahal nito. I really wanted to do this sa isla pero nagpipigil lang ako. I wanted the perfect time for you. At alam kong ito na yun. Thank you for your patience, Ethan. No, Charlie. Thank you for coming into my life. Nakalaya na rin ako sa lahat ng mga multo sa buhay ko. Ako din. I let go of everything. Handa na akong magsimulang muli. Kasama ako? Oo, kasama ka. I love you, Charlie. Mahal din kita. At muli siyang siniil ng halik ni Ethan. Alam ni Charlie na sa kabila ng kanilang pinagdaanan, natagpuan nila ang liwanag sa isa't isa. Naging mabilis man ang proseso, ngunit wala namang pinipiling timeline ng pag-ibig. Kapag tinamaan ka nun, tatamaan ka talaga. Para yung kidlat na basta na lamang tatama sa kung sino ang karapat-dapat sa'yo. Pinakilala ni Ethan si Charlie sa pamilya nito. Masaya siya na gusto siya ng pamilya nito. Naikwento rin ng mga ito ang tunay na nangyari noon sa kakambal ni Maestro. Hindi raw totoo na pinahirapan ng mga ito ang yaya ni Ethan. Pinagsabihan lang nila at dinala sa pulisya. Ikinulong ng ilang linggo doon pero dahil nagmakaawa ang yaya ni Ethan, pinalaya rin nila ito, kapalit ng paglayo nito at hindi na pagpapakita habang buhay sa angkan ng mga Montemayor. Hindi lang daw alam ng mga ito kung may nangyari dito sa presinto habang nakakulong. Napansin nga raw ng mga ito na laging tulala ang yaya noong palayain ito. Hindi na inusisa ng mga to ang yaya dahil umalis na ito nang walang sinasabi. Sa nalaman ay naalala ulit ni Charlie ang sinabi ni Maestro bago ito pumanaw, na nagkamali yata ito. Inusisa din nila ang uncle ni Ethan tungkol kay Maestro. Pati ito ay nagulat sa nalaman na kakambal pala ng yaya ni Ethan si Maestro. Mabait daw sa Maestro kaya hindi napansin ng Ginoo na may lihim na galit pala ito sa magulang ni Ethan. Gayunpaman ay tapos na ang lahat, kaya kinalimutan na lamang nila. Bago namatay si Maestro, naisend pa nito ang kabuuan ng 10 million na bayad kay Charlie. Subalit sa halip na gamitin ng pera, dinonate na lamang niya yon sa bahay ampunan. Ang iniwang agency ni Maestro ay sina Hawk na ang nagpapatakbo. Hindi na tuluyang bumalik si Charlie sa ahensya. Tuluyan na niyang pinutol ang ugnayan sa kumpanyang matagal na pinagsilbihan. Mabilis na lumipas ang taon sa kanilang dalawa. Sa farm na nabili ni Charlie siya nanirahan. Pinalago yun ng dalaga. Maging ang pera na naipon niya noon sa trabaho ay pinalago din niya. Doon niya napagtanto ang hilig niya sa paghahalaman. Naging katuwang naman niya sa kanyang farm si Ethan na naging busy din sa pagpapatakbo ng ilang negosyo ng pamilya nito. Hindi man naging madali sa kanila ang lahat,
Ngunit pinanghawakan nila ang pangako sa isa't isa na magkasama silang haharap sa pagsubok. Sa taon din na yun ay naganap ang kanilang simpleng kasal na dinaluhan ng kanilang mga kamag-anak at mga kaibigan. Nagpasya silang doon na talaga manirahan sa farm nang ipanganak ang kanilang panganay. Naging masaya at kontento na sila sa kanilang buhay, malayo sa maingay at magulong lungsod. Ang mga takot nila at trauma ay tuluyan ng naglaho. Magkasama nilang hinilom ang mga sugat ng kahapon. This is what life is, sabi ni Ethan habang hawak ang kanilang panganay na anak na lalaki. Nakatingin sila sa kanilang malawak na lupain. Life is having you beside me and our baby. Kahit saan man ako dalhin, basta kasama kayong dalawa, yun na magiging buhay ko, mister. I love you, my wife. I'm glad I took the risk. I love you too, husband. Forever and always. At habang sinisinagan sila ng araw, alam nilang yun ang simula ng mas maliwanag na bukas. Ang nakaraan ay bahagi na ng kwento, ngunit hindi na nila ito bit-bit bilang bigat, kundi bilang paalala kung gaano nila pinaglaban ang kasalukuyan. Ito ang tunay na buhay. Hindi perpekto, pero puno ng pag-ibig, kapayapaan at pangako. At sa dulo ng lahat, natutuhan nilang ang tahanan ay hindi isang lugar, kundi ang mga taong pinili mong mahalin, araw-araw, kahit gaano pa kadilim ang simula. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.